Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Yeah! Welcome mga kapatid. Heto na ang programang laging handang makinig. Misyon namin na ayusin ang mga problemang buwabagabag sa inyong mga isip at dibdib. Tama ka dyan, Ryle. Sa kanila, hindi kailangan maraming salita basta handa kang maglapag ng iyong ebidensya. Ready na to rest back, Team Pula! Lagi naman sila nakatutok sa bawat argumento para laging ang tama ang mananaig sa huli. Ito naman ang Team Puti! Eto na at welcome sa Face-to-Face Harapan! Matatalim at tagos sa puso ang kanilang bawat na mga salita. Kaya pangaral pa lang nila dapat mong pakinggan. Sila ang ating harapang tagapayo. Kung gusto mong umayos ang iyong mental health, siya ang palagi mong sundin. Approve yan kay Doktora Camille Garcia. Isa puso at isa buhay ang mga pangaral na pinakikinggan. Yan ang pagbabago ng iyong buhay. Ganyan dapat, sabi ni Dr. Love, Brother June Banaag. From us, Brother June Niral, happy birthday po! Happy birthday to you! Kompletuhin na natin sila. Mapapatigil ka talaga kapag batas na ang pinag-uusapan dahil yan ang magliligtas sa'yo sa kapahamakan. Our legal expert, my idol, Attorney Lorna Capunan! Siya ang namamagitan sa lahat ng may alitan. Pinakikinggan niya ang bawat panig ng kwento. Kaya naman, all eyes and ears on her. Eto na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin, that's right! Di ba, terno tayo ngayon, dear? Yes. Oo. Kaya para kaming mga magkakapatid dito, ay, nandito nga pala tayo sa Kapatid Network. Lahat tayo dito magkakapatid. Pero sadyang komplikado ang salitang kapatid, right? Yes. Naku, may mga kapatid na nakakatulong, may kapatid na nakakabigat. Sa totoo lang. Pero hindi mo naman mahihindian kasi kapatid mo. At kapag kayong nagkagalit, masakit. Tama? Okay. May magkapatid na wagas ang pagmamahalan, meron namang wagas din ang alitan. Yan ang issue ng magkapatid na haharap sa atin ngayon. At sumbong sa atin ang nagrereklamo, lagi raw niya o lagi raw siya pinag-iinitan ng kanyang ate. Kaya ang tanong na gusto niyang masagot, Sister, bakit ka bitter? Maingay na bunganga ni Sai ang naririnig araw-araw sa isang kalye sa Batasan, Quezon City. Yan po si Ate Sai. Lagi ko po naririnig. Nag-away po sila ni Ate Sel nang dahil lang po sa nasirang cellphone. Yan tuloy, lumipat ng tirahan po si Ate Sel. Oh no! Si Bunso lumayo ng bahay. Pero may hirit ang kanilang kapitbahay. Grabe ka, Hazel. Pagkatapos ka tulungan ni Ate Sai, ganyan pa igaganti mo? Nang dahil sa cellphone, nirereklamo mo si Ate Sai. Hindi ka na nahiya. Kapal ng mukha mo, Hazel. Nako! Sumbata na ba to? O mananay pa rin ang sisterly love sa dalawa? Sobra na, tama na. Yan ang hinaing niya sa kanyang abusado daw at mapanlait na kapatid. Zael, humarap ka na.
Zel, ayun. Ikaw yung inaapi, sabi mo, Apo. ng ate mo. Apo. Ilan ba kayo magkakapatid? 8 po. Ay, ang konti. Ba't di pa ginawang isang dosena? Okay, lahat naman kayo napag-aral. Hindi naman po. Ay, hindi lahat. Ikaw, nakatapos ka. Hindi po. Hanggang ano lang? High school lang po. O at least natapos mo high school. Okay, so ikwento mo nga bakit ka inaapi ng ate mo? Kasi po ganito po yon. Yung anak ko po, nangihiram po siya ng cellphone sa ate ko. Bali po kasi may online class po sila. Kami po kasi wala po kaming cellphone. Bali po nung time na po na yon, nung hiniram ng anak ko po yung cellphone, yung kapatid niya po dumating, hinaharot-harot po yung kapatid niya. Bali po yung cellphone, nabitawan po ng anak ko, kaya po nabasag. Hindi naman po talaga totally sinasadya ng anak ko na mabasag yung cellphone. Tapos po, tumakbo po sa akin yung anak ko para tawagin ako kasi nga po nabasag yung cellphone ng ate ko. Di pumunta po ako sa bahay nila. Di kinausap ko po itong si Kat. Sabi ko po kay Kat, Kat, pagdating ni mama mo, sabihin mo, babayaran na lang or ipapagawa yung cellphone na nabasag. Kasi po wala po siya nun eh. Pagdating niya po, galit na galit po siya sa aming mag-iina. Tapos po nung pagdating niya, may gate po kasi yung bahay namin eh. Sabi niya po, Hazel! Sabi niya pong ganon. Yael! Sabi niya po talagang ganon. Di sabi, Parang hinahamon ka. Opo, di bali po, parang nagbingi-bingihan lang po ako. Oo. Kasi nga po, siyempre sa akin po, natatakot din po ako eh, kasi kasalanan ng anak ko eh. Di sabi ko, wala po rito si Yael, sabi ko sa ate ko. Sabi niya, saan? Ano? Anong gagawin niyo rito sa cellphone na to? Sabi po ng ate ko, sabi ko, papagawa na lang pag may pera. Sabi ko ganyan. Sabi ko, pasensya ka na kasi itong Pagka nabasag ba yung cellphone, umaandar pa naman yun, di ba? Hindi po siya kasi po ganun po yung... Kaya nga, so masama ang bagsak. Masama po talaga So, yung ayaw bagsak. nang gumana. Opo, hindi po talaga umano. Tapos po yun, nakiusap naman po ako sa kanya eh. Lagi po ako sa kanya nakikiusap. Tuwing niya. Kaso araw-araw niya akong inaano eh. Dahil yung lang mga anak dyan? ko, Hindi, dahil lang dyan. Walang ibang pinagmulan. wala naman po, yung dahil lang po sa cellphone na yun. Tapos po hanggang sa nag-ano-ano na yung mga kwento na pati po sa paghingi ko na mainit na tubig. Tapos po makikinud yung mga anak ko, nagagalit siya, lagi niya sinasabihan, mga perwisyo talaga kayo, hating gabi na nandito pa kayo. Mga ganun po. Sino ba na pangasawa mo? Wala bang trabaho yung asawa Meron mo? naman po. Anong trabaho niya? Construction po. Ikaw? Minsan po nagmamanicure. Nagmamanicure. Apo. Ilan ang anak mo? 6 po. Ay. Gusto ko maiyak. Ang bata mo pa, naka-anim ka na. Ilang taong ka na? 34 po. 34, anim. Pwede bang tama na? Tama na po. Ikaw ba'y nagpatali na? Hindi pa po. Ay, ang ganda. Hindi ba? Ang ganda. Kailangan, ilapit sa barangay nga ire. Para tumigil na ang pag-iire. Okay, pwede ba? Ilapit natin sa barangay para maturuan ka sa family planning. Libre lang. Okay. So, kaya walang pera para ipangpalit, pambili doon Opo, sa kasi po nasira. nangungupahan po kami. Okay. Opo. Magkano upa ngayon? 4K po yung upa namin. Ay. So, dati na ba kayo nag-aaway ng ate mo? Hindi naman po mabait yung ate ko na yan kasi pag wala po kaming pagkain, halos ganun nga po. Di po kami minsan nakakakain. Bakit? Siya po yung tumutulong sa amin. Oh. Pero yung time po talaga na nasira yun. Grabe niya na po talaga kami. Hamakin, malitin, halos lahat na. Ang galit niya. Pati anak ko dinadamay niya. Ba't ka iiyak? Kasi nanghihinayang ka sa relasyon ninyo. May na mabait ganun naman na siya. nga po. Kaya po lumayo na lang kami sa kanya. Lumipat kami ng bahay. Lumipat kayo ng bahay. Lumipat po kami ng bahay. Siya raw naman ang abusado at mapang-aping ate ni Zel. Sai, humarap ka na. Di ba nagmamahala naman kayo dati? Di ba, Ate Sai? Di ba nagmamahala naman kayo dati? Sobra po. Sobra. 8 kayong magkakapatid. Opo. Hindi ba? Pang-ilan ka? Pang-apat po. Pang-apat. Ikaw? Bunso. Bunso. O, bunso, si baby. So, tumutulong si ate, syempre. Sobra po. Oo naman. Mahirap din naman kasing mapagbintangang abusada. Kaya yan ang ating nagbabagang tanong.
Totoo bang mapang-api siya sa kanyang kapatid? Pag-isipan mong mabuti ang sagot, babalikan ka namin. Ito po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimango? Harapin mo face to face. So, ang ating tanong kay Ate Sai, totoo ba na sobra-sobra ang panlalait mo sa iyong kapatid na kanyang inirereklamo ngayon? Ano sa palagay mo? Hindi naman po totoo yun. Nungaling. Story maker. Napakarami pong ginawa kong tulong sa kanya. Kahit may mga pamilya na kami, nandiyan pa rin yung pagtulong ko bilang ate sa kanya kasi naawa ko sa kalagayan nila. Puro sumba. Okay. Halos wala po silang nakakain. Halos walang nakakain, pero ikaw mismo may 5 kang anak. Opo, malalaki na po yung mga anak ko. May nakakatulong na rin po. Pati po yung anak ko, tumutulong din sa kanya. Hindi niya lang kasi alam, kahit ngayon, tinutulungan ko pa rin siya dahil naawa ako sa mga bata. Minamasama niya po yung pagsasalita ko sa kanya eh. Natural po, magagalit ako dun sa cellphone na nabasag. Sabi ko po sa kanya, mag-ayos siya. Sinupin niya yung mga anak niya. Mag-aalas 12 na po ng gabi, pinauwi ko, ayaw magsiuwi pag nakakarating sa bahay kasi po nagugutom sa bahay nila. Sa amin po, kahit papaano, nakakakain. Halos po ayaw silang umuwi. Yung 2 niya pong anak, doon sa una niya, sa pangalawa, nasa akin nakatira. Nasa akin nakatira. Tinutulungan ko kita, di ba? Bakit ganun? Sa'yo nakatira yung... Opo, pinauwi ko lang po nung lumipat sila para matuto Nakailang sila. lalaki ka ba? 3 po. 3. Okay, 3. So meron ka kinakasama ngayon na wala ring silbi construction. Tamad po yung asawa niya. Oh. So ngayon, itong boyfriend mo ngayon, kasi syempre hindi kayo kasal. Ilan na anak mo dito sa pangatlo? 4 po. 4. Opo. Pati po mainit na tubig. Panay ang hingi, tulog pa kami nangangatok. Binigyan ko po ng termos. Binigyan ko po ng initan ng tubig para hindi na nangangatok, hindi nakakaperwisyo. Dahil may mga trabaho din po yung mga anak ko. Nagalit po sa akin. Minamasama niya pa yung pagsasabi ko sa kanya. Story maker. O, di ba? Sus, kwento mo yan. Alam mo, may itsura ka, pero hindi ibig sabihin, boyfriend ka ng boyfriend, anak ng anak. Oo, lapitin ka siguro, nahuhulog ang loob mo, tigilan na yan. Malandi po yan. Malandi. Paano mo nasabi? Bakit? Huwag ako, iba na lang. Kahit sa bahay namin, bawal ang mga bata manood ng TV pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Eh di syempre nakababad sa bahay nila alas 12, syempre magbubunga nga naman yon. Tumutulong lang siya na disiplinahin din ng mga anak mo. Nakahilata lang po siya. Nakahilata lang po siya, yung mga anak niya nagkakalat. Hindi ba dapat, paano may 2 years old, sino magbabantay? Pati po yung 2 years old niya, pag walang gatas, humihingi sa akin. O, diba? O, kita mo, lumalabas na ngayon. Ang lakas pa na lumang magreklamo dito? Ang lakas pa na lumang magreklamo? Oo. So ngayon na lumipat na sila, kita mo na iiyak din si Zel. Ngayon na lumipat na sila, yung mga anak ba niya nandun pa rin sa'yo? Sinama ko po sa kanya para matuto siya. Kaya lang po, pinupunta-puntahan ko pa rin siya ng patago. Tinitignan ko po yung mga bata. Oh, Tapos kawawa. pinapadala ko sa anak ko ng pagkain. Kawawa naman yung mga bata, Zel. Kawawa po talaga yung mga bata. biro Siya mo. anak lang ng anak. Biro mo, patago pa siyang pumupunta para tingnan yung mga anak Yung mga mo. tatay ng anak niya, walang obligasyon. Oh. O, teka muna. Yung pinanggalingan ng lahat ng ito, mas malalim pa rin siya, ha? Pero ang pinanggalingan lahat ay yung sinasabing nalaglag at nasira na cellphone. Sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, bakit 3 ang nakikita ko dyan? Isang maliit na laptop. Laptop bang tawag dyan? Tablet. At saka 2 cellphone. O, ito po, 2 cellphone po ito. Basag. O, basag talaga. Pero ang pagkaalam ko nga, sa cellphone, kahit basag, nagagamit pa rin. So, pero ito, masama ang pagkalaglag siguro. Ano? Nag-blackout na po Zel. siya. At saka, excuse me, hindi lang po isa, kung hindi 2, at hindi lang 2,
may pangatlo pa pala na nasira. Nasira ng mga anak ni Zel. Na lahat ito ay kinasay nga naman. Kasi kahit bigyan mo naman sila ng bagong gadget, kung wala kayong patakaran ng pag-iingat, bakit? Bakit kayo tutulungan at bibigyan? At bakit kayo tutulungan kung hindi tinutulungan sarili nyo? Magtrabaho ka, Day. Diba? Ang iba kong kilala na nagmamanicure, pedicure, naglalako. Manicure, pedicure, kayo dyan, gupit. Di ba? Wala ka bang ganon? Nagmamanicure po ako. Okay, pero... Kasama ko lang po si baby. Oo nga, pero kailangan nilalako mo yan. Opo, marami na rin naman po akong Gumugupit ka rin? Hindi po, manicure lang po. Paraling kita ng gupit. Para pwede ka na rin gumupit. Hindi po. Diba? Aayusin natin ito, ha? Pagkatapos natin marinig yung mga kakampi ninyo, kung saan ba talaga nang galing ito, ano ang punot dulo, sino ang dapat na nagbibigay sa dalawang magkapatid. Susunod na ang kampihan, magpinsan ang magkakaharap para ipagtanggol ang kanilang mga nanay. Eto na, naku, rambol ito. Abangan dito lang sa Face to Face Harapan. Sinong sisimula mo harapin mo face to face? Sa kanyang mga mata, ramdam na ramdam daw niya ang pang-aapi ng kanyang tita Sai sa kanyang nanay. Eto, ang kakampi ni Zel, yung anak niya, si Nuno. Humarap ka na. Ikaw ba panganay, Nuno? Ikaw ang panganay. So, ano ba ang napapansin mong nangyayari sa magkapatid? Nag-aaway po sila lagi. Tapos, lagi pong sumusugod po si tita doon na sinasabi po mga perwisyo daw po kami, ganon. Tapos, lagi pong sinisingil po si mama about doon po sa cellphone. Nangako naman po si mama na babayaran po. Kaso, hirap din po kasi kami. Ako po, hindi pa po ako makapagtrabaho kasi hindi pa po ako nakapagtapos ng high school. Tapos, yung nga po, hirap po talaga kami makabayad kila tita. Pero pinag-iipunan ko po kasi ako po yung dahilan kaya nag-aaway po sila. Kasi ikaw yung nakalaglag. Ako po yung nagharot po sa kapatid ko. Ayun. Ikaw yung nagharot sa kapatid mo kaya nalaglag. Pero wala namang aksidente naman yun. Aksidente po. Tuwing naririnig mo yung mga sinasabi ng tita Sai mo, ano yung nararamdaman mo? Nasasaktan po ako kasi hindi po ako sanay Kasi mabait po talaga sa amin si tita dati po talaga. Pero yung nasira po talaga yung cellphone, parang nag-iba po talaga yung gali ni tita. Sa kabila ng lahat, Nuno, tingin mo, ikaw lang, hindi kasali dito ang nanay mo. Kasi alam ko, nanay mo siya, syempre, parang kakampihan mo or wala mararamdaman mo. Kinakampihan. Tingin mo ba, ang ginagawa ng tita mo ay makakabuti sa inyong magkakapatid o hindi? Makakabuti naman po kasi pinapakinggan ko naman po si tita. Lagi po. Kasi tumira po kami sa kanya, natuto po kami sa kanya ng mga gawaing bahay po, ganun. Siya nagtuturo ng gawaing bahay. At saka totoo na nagbibigay siya sa inyo ng pagkain. Mabait po si tita talaga sa amin. Ayun na nga. Ayun naman pala Wala namang may gusto ng aksidenteng ganon. Pero alam nyo, kapag mahirap ang pamilya, kahit cellphone lang, talagang parang maguguho ang mundo mo. Hindi mo alam kung saan mo hanapin yung 4,000, di ba? Di ba? Ito na. Para naman sa kanya, hindi naman daw mapang-api ang kanyang nanay. Excuse me. Ito naman ang anak ni Ate Sai. Kat, humarap ka na. Pang-ilan ka, Kat? Pangatlo po. Pangatlo. Okay. Ano naman ang alam mo sa kwento, Ryle? Po, ganito po kasi yan. Ito po, si tita, ewan ko, sinasabi niya po, naiinggit si mama sa kanya. Pero ang totoo, parang siya po yung naiinggit kay mama Opo. Kasi sinasabi niya po, inggit si mama sa kanya. Anong ikakainggitan ni mama sa kanya? Si mama po yung po talaga kami niyan ni tita. Sanggang dikit po talaga kami niyan. Ewan ko kung ba naging impact yan Ay! Parang nakapagsa na palibasa yung ilong mo pareha ng nanay mo. Palagay mo ba, Kat, na yung mama mo ay naging abusado din sa tita mo? Hindi po. Siya po yung abusado Na kahit
Alas 6 ng umaga po, tulog pa kami, nangangatok na siya para lang manghingi ng mainit na tubig. Minsan nga, ikaw nga nagpapautos. Alam nyo, sa estadistika, may statistics tayo. Alam nyo ba na halos 62% ng mga magkakapatid ay may mga alitan. Sa Pilipinas, Sa Pilipinas. At hindi na ako magtataka kung ang punot dulo niyan pera. Pera o kaya, favoritism ng magulang. Pera pa rin yun. Sigurado, pera pa rin. Yan po, favorite ng nanay namin. Favorite ng nanay. Pero tumutulong ka rin sa kanya. Hindi mo rin matiis, hindi ba? Opo. So, Dr. Love, hanggang saan ba ang tulungan ng kapatiran? Dapat bang tiisin ng kapatid? Kasi hindi naman ikaw yung nanay. Hindi mo naman obligasyon yan. Kapatid, hanggang sa dulo ng walang hanggan, tutulong ang kapatid. Kasi kapatid yan mo. Ito masakit to sasabihin ko, kay Zell. All through the years sa paghihirap ng buhay mo at sa katutak ng mga anak mo, nagpasarap ka na nagpasarap, naka-anim kayo. Ang tumulong sa'yo, ang kapatid mo, si Sai. Pwede ka niyang talikuran kung gugustuhin mo, hindi ka na mamayaman, Pero yung inaagaw mo pa rin sa pagkain ng mga anak mo, isinusuporta mo sa kanya. Pag binanggit mo sa kanya, ang paningin niya, nanunumbat ka. Opo. Pero, Zell, bahagi ng buhay yan. Harapin mo na natulungan ka ng kapatid mo. Sino naman matutuwa na yung cellphone na nasira na ginagamit ng mga anak ko sa eskwelahan? Pag nasira ng anak mo, ngingiti pa ako. No? Ano yan anong sabi ni Ate Coring? Aksidente. Pero kung nakatatlong aksidente na tayo, hindi na aksidente yun. Kawalan ng disiplina buhat sa magulang. Iyan ang bantayan mo. Kasi madaling gumawa ng bata, kapatid. Napakadaling gumawa ng bata. Pero yung para maging magulang at ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo na palakihin ang mga bata ng maging mabuting mamamayan ng bansa at may takot sa Diyos, yun ang malaking responsibilidad mo at kailangan ng disiplina. Maraming salamat, Ate. Thank you, Dr. Love. Nako, malalim ang pinag-uugatan ng away magkapatid na sina Zell at Sai. Makuha kaya silang paliwanagan ng ating mga sausawero at sausawera at ang ating trio tagapayo? Sabay-sabay nating tutukan, walang bibitiw dito lang sa Face to Face Harapan. Face to face. Ang ating pong kaso ngayon ay mag-ate na nag-aaway. Masakit ang kaaway ang kapatid, sa totoo lang. Lalo na kung nagtutulungan dati, ngayon nagsusumbatan na. Alamin natin mula sa mga sausawera at sausawero, pula-puti, Ryan. Yung unang talaga nila is yung sa cellphone po, di ba? Dapat, pwede namang maayos yun. I think si Ate Zell po, ang gusto lang po niya i-point yung pagiging bungangera niya at saka yung pagpapahiya sa kanya tuwing nag-aaway sila. Nakaka-apekto kasi yun sa mga bata na involved. Talunin mo, yung bangs niya lang ang panlaban niya. Kayang-kaya natin to. Ayan, so alam naman natin na natural lang naman pong magalit yung isang tao kapag nakasira ng gadgets, di ba? Isipin nyo, hindi lang isang gadgets, kundi tatlo pa, di ba? Kayo na nga nakasira, kayo na yung mag-sorry, hindi yung kayo pa yung galit. Yeah, what she said. Ang sabi nga, di ba, blood is thicker than water. Kaya naman palitan yung cellphone na yan Pero ang magkapatid, hindi yun napapalitan. English ka, blood is thicker yun, Yun na nga, di ba sinasabi blood is thicker than water? Pero, syempre, yung sa anak mo, kailangan responsibilidad mo yun kapag nasira niya yung cellphone. Di ba? Attorney Lorna, okay, yung sinasabi mo kanina, sino ang may responsibilidad kanino? Alam mo, sa family code natin, Article 195, nandun yung sino ang dapat mag-support sa isa't isa. Ang unang-una, ang tinatawag spouses, ang mag-asawa, yun ang number one priority. Pag nag-asawa ka na, or live-in nga, dapat magsuporta kayo sa isa't isa. Ang pangalawang order,
yung mga anak, kailangan suportahan ng magulang ang anak. Ang pangatlong order dyan, sa order ng support, parents naman. Ang parents dapat mag-support sa anak, no? Ang mga anak pala dapat mag-support sa parents. Yun ang third, no? Ang fourth, pero kasing importante, ang magkakapatid. Nasa batas yan. Siblings, ang tawag sa inyo, siblings, requirement niya ng batas na you should support each other. Miski na may pamilya kayo. Kaya lang, ang support, depende yan sa dalawa. Yung tinatawag na means of the giver, kung ano yung kaya mo, at yung pangalawa, yung needs, yung pangangailangan ng beneficiary, ng recipient. Ngayon, yung kinakasama mo, hindi mo asawa yan. Pag kasama mo lang yan, iwanan mo na yan. Kung ganun rin, na pareho kayong hindi nagtatrabaho, pareho kayong nahihirapan, at wala namang contribution sa iyo, ang kasama mo, maghanap ka ng isang katulad ni Dr. Love na na bibilhan ka pa ng hindi lang washing machine, TV set at saka 3 cellphone. Una, Dr. Love, happy birthday! Okay, mamaya na kita sisingilin sa pa-birthday mo. Doc Love, hanggang saan ang pagmamahal para sa iyong mga kapatid? Ikaw mismo, yung sa sarili mong disiplina. Patuloy, Ate Coring. Kahit hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung tulong ko, bilang kapatid, nanggagaling sa puso. No, I'm the second to the youngest. Pero yung mga ibang kapatid ko na mas matanda sa akin, kailangan din ng tulong, tumutulong din ako. So, hanggang kailan? Hanggang nabubuhay tayo, kinakailangan tulungan natin. Now, yung tinutulungan natin, hindi naman siya dapat makontento na umasa na lamang sa'yo. Ang tawag doon, user, Ate Coring. Ayaw ng user and abuser. Ayaw na maghanap buhay kasi may dumarating, may pumapatak. Hindi po pwede yun. Sa buhay natin, kailangan magsikap tayo para dun sa kinabukasan natin at ng ating mga anak. Dapat pasalamatan si ate sa tulong na ibinibigay niya, kaano man kaliit. At sa akin, ate, para sa iyo, huwag kang magsawa na tumulong. Maaaring napapangitan ka sa ugali ng kapatid mo. Siguro kakulangan din ng mga magulang natin ang pagtuturo ng disiplina, pero huwag kang magsawa sa kanya. Later on, marirealize din niya ang kahalagahan mo bilang isang kapatid. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, masisisi ba natin ang mga magulang nila Zel at Sai? Sabi kasi nila, nasa magulang yan Turuan dapat lahat ng mga anak na kayo magmahalan kayo. Magpatawaran kayo, magtulungan kayo. Malaking factor, Ate Coring, ang parenting style. Kasi, syempre, di ba, ang magulang ang magtuturo kung paano re-respetohin ang bawat isa, lalo na sa magkakapatid. Pero dito sa Asian countries kasi, di ba, kung napapansin nyo, napakalaki ng emphasis, yung cultural emphasis on hierarchy. Kaya tayo, nakakapag-mention tayo, may kuya tayo, ate, diko, sanse, lahat na lang. Kaya Chinese yan, merong shote, shobe, lahat. So makikita mo, nabibigyan ng responsibilities yung mga siblings. Unfortunately, kung minsan yung iba, nakakalimutan nila na kahit sabihin nyo na kuya or ate yan, grabe yung dapat na respeto natin sa kanila. Di ba kung minsan nga, magugulat ka na kailangan ko ano yung sinabi ni kuya or ni ate, pinakikinggan natin. So sana sa pagkakataong ito, Sel, gawan mo ng paraan na tignan mong maigi. Ano ba ang nagawa mong mabuti sa kapatid mo? At doon marirealize mo na ang dami ko palang nakalimutan. So, siguro it's about time na ayusin mo rin ang sarili mo at humingi ka ng tawad. Yun lang po. Ayun, oo. Dapat malinawan tayong lahat sa sinasabi ng mga higit na nakatatanda sa atin. Ang tindi ng higit. Higit. Kasi meron nagba-birthday na yon, nadagdagan pa ang edad. Okay, magkadugo, nag-aaway, pati kanilang mga anak na dadamay. Magkakaayos pa kaya ang magkapatid na sina Ate Sai at si Zel? Tutok lang sa pagbabalik ng
Face to face, harapan. Sinong sisimama? Harapin mo face to face. Ayan ang natutunan natin ngayon. Oy, hindi lang sa kanila ha. I'm sure itong ating mga sausawero-sausawera, may kani-kanya rin silang mga issue sa mga kapakapatid. Di ba? Lahat naman tayo meron. Pero natututo tayo dito ngayon. Yung maliit na bagay, lumalaki dahil sa pananalita. Kung tayo'y tatahimik na lang, di ba sabi nila, silence is gold. Dahil pag tumahimik ka na lang, hindi nalalaki pa. Wala naman ako nakikita ditong solusyon kundi bibigyan ko kayo ng tig-isang cellphone. Di ba? Mabuti na lang, may mga tumutulong din sa atin, pero mamaya na yung sermonan. Mamaya, meron pa tayong pamimigay. Ito muna ang ibibigay natin, ang pa-birthday ni Brother June, Dr. Love! Happy birthday! Ayan, maraming salamat sa Gala Food Park sa Pasay sa masarap na pa-birthday ni Dr. Love! Happy birthday, Dr. Love! Happy birthday! Cute. Okay, so, sinadya namin na wala munang kubiertos. Kasi hindi pa tapos ang programa. Okay? Huwag muna kumain. Eto muna, dito muna tayo sa ating mga ipinapangako. Oh, so, wala naman ako nakikita ditong paraan kung hindi bibigyan na lang kayo ng tig-isang cellphone. Diba? Kasi mahirap talaga yun. Kapag nasira, patay. Ayun na. Yung heater, binalik mo, ayaw mo na ng heater. O sige, pagka may trabaho na kayong dalawa ng iyong asawa. Kasi maliban sa mga cellphone na ibibigay namin sa inyo, ay ihaharap ka namin sa TESDA para matuto kang maggupit. At pwede ka nang maggupit ng buhok. Maliban sa mani-pedi. Sabay bigay ng mga gamit yun ha, panggupit, yung gunting, mga kapa, ganon. Kailangan matuto ka. Pati na yung asawa mo. Eh kaya nga, bibigyan natin ng gamit. Hindi ba? Kayong dalawa, maglako kayo, makikita mo yung ginhawa ng buhay. Para si Nuno, hindi na nahihirapan. At may pag-grocery tayo. Bakit? Ba't ko naisip yung grocery? Ang dami mong anak. Dami mo ring anak. Ano ba? Tigilan na yan. Tigilan na yan. Okay ba tayo? Opo. Ang sarap siguro makita yung dalawang magkapatid nagyayakapan. Diba? Yakap na! Yakap! 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 Yay! Yay! O, diba? Bunso at ate. Pinakamasarap na pakiramdam. Isusumbong mo sa akin pag nag-away ulit yan. Pag nag-away ulit yan, babawiin ko lahat ng binigay ko. Kasing maldita. O, ayan. O, maikli ang programa natin. Mamaya na kayong mag-ano dyan. Mamaya na kayo magpatawaran dyan at mag-monologue, okay? Okay ba? Sarap ng pakiramdam, di ba, Zel? Di ba mahirap yung sumasagot sa ate? At saka mas masarap yung hindi nagbubunga nga. Sa totoo lang. Kapatid. Yan, yung salitang kapatid. Yung kapatid, pwede tayong mag-anak o hindi mag-anak. Ang asawa pwedeng piliin o i-dispatcha. Di ba? Ganon din ang kaibigan. Pero ang kapatid, dugo, hindi mapipili habang buhay nating pamilya. Bakit nga ba sa batas ng Diyos, pati batas ng tao pala, hindi ko alam yon ha, Attorney Lorna, kailangan nagtutulungan ng magkakapatid. At ang bilin ng Panginoon ay kailangang ituring ang bawat isa sa atin na kapatid. Kaya tayo, Kapatid Network. Ang kaakibat na salita ng kapatid ay pagmamahal. Yun. Huwag sanang ang pansamantalang sitwasyon ay maging mitya ng habang buhay na galit at away at paghihiwalay ng magkapatid.
Ang talas ng pananalita masyadong tumatagos, kaya't ang pagkamahinahon ay walang presyo, ginto. Naway ang natutunan ng mga magulang ngayon, matutunan din ng magpinsan dito yung kanilang mga anak. At lahat ng narito, ang tunay na kapatirang nagmamahalan. Okay ba? Okay ba? Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Ayan, pwede nang kumain. Nasaan ang kubyertos? Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabi na sabuting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong Pinapalayas niyo yung nanay niya sa sarili niyang bahay. Ang akin lang po. Sana makatulong. Opo, yun ang akin. Hindi obligasyon ng nanay mo mag-alaga ng bata. Kasi tapos na siya sa inyo.